Ang pagpatay ni Lord Balaram kay Romaharsan. Nang mabalitaan ni Panginoong Baladev na ang mga Pandava at Kaurava ay magdidigmaan na, upang mapanatiling walang kinikilingan, nilisan niya ang Dwarka sa pagkukunwaring maglalakbay siya sa banal na mga lugar. Naligo ang Panginoon sa mga sagradong puok tulad ng Prabhasa, Tritakupa at Bisala, at kalaunan ay nakarating siya sa banal na gubat ng Naimisaranya, kung saan ang mga dakilang risi o sinaunang pantas ay nagsasagawa ng isang mahabang pag-aalay ng apoy o yajna, habang siya ay pinararangalan at inalayan ng upuang karangalan ng mga nagtipong pantas. Napansin ng Panginoon na si Romaharsan Sutta na nakaupo sa upuang tagapagsalita ay hindi tumayo upang magbigay galang sa kanya. Dahil sa labis na pagkainis sa kawalang galang na iyon, pinatay ni Panginoong Balaram si Romaharsan sa pamamagitan lamang ng pagdampik ng dulo ng isang dahon ng kusagras sa kanya. Nabahala ang mga nagtipong pantas sa ginawa ni Panginoong Baladev at sinabi sa kanya, "Hindi mo sinasadyang nakapatay ng isang Brahmana, kaya't bagamat ikaw ay higit pa sa mga kautusang Vedic, hinihiling namin na magbigay ka ng magandang halimbawa sa sambayanan sa pamamagitan ng pagtupad ng pagsisisi para sa kasalanang ito. Bilang pagtupad sa kasabihang Vedic na ang anak ay ipinapanganak bilang kapalit ng sarili, ibinigay ni Sri Baladev kay Ugrasraba, anak ni Romaharsan, ang posisyon bilang tagapagsalaysay ng mga Puranyas, at ayon sa kagustuhan ng mga pantas, ipinangako niya kay Ugrasraba ang isang mahabang buhay na may hindi kailanman humihinang pandama. Nais pang tumulong ni Panginoong Baladev kaya't nangako siyang papatayin ang isang demonyong nagngangalang Balbala na nagpaparumi sa kanilang lugar ng pag-aalay. Sa huli, ayon sa payo ng mga pantas, pumayag siya na magsagawa ng 1 taon na paglalakbay sa lahat ng mga banal na lugar sa India bilang bahagi ng kanyang pagsisisi. Nang patayin ni Balaram si Romaharsan dahil sa hindi pagpapakita ng tamang paggalang at nagulat ang mga pantas, inalok niyang buhayin muli si Romaharsan at ibalik ang mga pagpapalang ipinagkaloob ng mga pantas sa kanya, tulad ng mahabang buhay, lakas at mahusay na kakayanan ng pandama. Subalit sinabi ng mga pantas na huwag na siyang mag-abala sa pagbuhay muli kay Romaharsan, kundi tiyakin lamang na hindi masayang ang kanilang pagpapala. Kaya't inilipat ni Baladev ang pagpapala sa anak nitong si Ugrasraba, si Sutta Goswami. Pagkatapos, upang magpakita ng mabuting halimbawa, tinanggap niya ang mungkahi ng mga pantas para sa pagsisisi. Maaring magtaka ang ilan kung bakit pinili ni Balaram na parusahan ng kamatayan si Romaharsan dahil lamang sa hindi niya pagbati ng maayos. Ganito ang naging kaisipan ni Balaram. Bagamat siya ay isang disipulo ng banal na pantas na si Vyasa at lubos na nakapag-aral ng maraming kasulatan mula sa kanya, kabilang ang mga aklat ng batas ukol sa relihiyon, mga kasaysayan at mga Puranya, ang lahat ng pag-aaral na ito ay hindi naman nagbunga ng mabubuting katangian sa kanya. Sa halip, ang kanyang pag-aaral ng mga kasulatan ay tulad lamang ng isang aktor na nag-aaral ng kanyang papel. Wala siyang pagpipigil sa sarili o kababaang loob, at mayabang siyang nagpapalagay na siya ay isang dalubhasang iskolar kahit hindi pa niya nasusupil ang sarili niyang kaisipan.
Ang tunay na layunin ng aking pagbaba sa mundong ito ay upang puksain ang mga mapagkunwaring mapagpanggap na relihiyoso. Sa katunayan, sila ang pinakamasasamang makasalanan. Srimad Bhagavatam 10:78, 25 hanggang 27. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing isang mahalagang babala sa mga nag-aangkin sila ay mga dalubhasa at marurunong na pandit, ngunit hindi nagpapakita ng tamang paggalang sa kataas-taasang Panginoon. Haribo.